Ma'am Leia, no? Huwag ho kayo mag-i-expect na baka mamaya kahit paulit-ulit natin siyang ginawa, tapos medyo natatagalan tayo, tapos iisipin mo, magagalit ako sa'yo, maiinis ako sa'yo, hindi. Kailangan lang dito, Ma'am Leia, ganito lang yan. Ang nag-aaral ng driving, lalo-lalo na kapag manual, syempre, kailangan natin dalawang magtulungan. Pero mas tulungan mo sarili mo. Kasi ikaw yung gustong matuto. Tulad nga lang lagi kong sinasabi dito, hindi mo naman kailangan tong madaliin. Okay, kung nakuha mo siya kaagad, di mas maganda. Di ba? Pero kung hindi, kailangan natin siyang ulit-ulitin. Kasi nga, ang pagtuturo naman natin dito, Ma'am Leia, kasi hindi naman para lang magkalisensya ka. Ang pagtuturo namin dito sa Tolentino's Driving School ay kung paano kayo maging handa sa sitwasyon dyan sa tunay na kalsada. Sa tunay na sitwasyon o realidad ng pagmamaneho. Presence of mind, focus, lakasan mo lang ang loob mo. Ganun lang yan. Kapag yan ina-overcome mo na naman, nakuha mo yung basic, yung mga tinuturo ko sa'yo, yun, ikaw na magde-develop nun. Para lang yan, ma'am, negosyo. Bibigyan kita ng puhunan sa driving, ikaw magpapalago. So, intindihin mo lang mabuti, tandaan mo lang mabuti yung aking mga i-guide sa'yo. Yun sa pagsisignal, sinabi ko nga sa inyo, na once na ikaw nag-signal, ay kailangan may akibat na pagtingin. At tatandaan nyo po, ma'am, lalo-lalo na kapag sa full turn situation, huwag nyong iasa lahat sa pagtingin sa side mirror. So, di ba, halimbawa, ganito, magpo-full turn tayo dito. Sa sitwasyon natin o sa posisyon natin, pag tumingin tayo dito, kita pa natin ang likod. Dito, kita rin natin tong side na to. Once na ikaw ay umikot na, halimbawa, clear na, at tumagilid ka na, yun na yung sinasabing, maging practice natin lagi yung head check. Yung lumilingon sa parating. Kasi hindi na nakita sa side mirror. Ganyan lang nagmamaneho, ano? Tapos, dito naman sa manibela, sa isang beginner, sa katulad yung mga baguhan pa lang, kapag nagmamalis ng manibela, may mga time na namimilipit ang kamay. Nagbubuhol-buhol. Normal yon. Sabi ko nga sa kanila, kung ano yung nakikita nyo sa aking mga turo na mali daw, nag-i-X daw yung kamay, normal yon sa nag-aaral. Yan naman pagka tumagal na sa pagmamaneho, nagiging basic na yung manibela. Minsan nga, nagwawanhan ka na lang, ganyan. Yung mga nanonood sa atin, nagiging perfecto agad. Hindi nila alam na ang mga tinuturuan natin ay more on zero knowledge. Opo, beginner. Yan, beginner, no? So, ito yung proper ng pag-arangkada ng isang manual. Yan, apak sa brake, lubog si clutch, pasok si first gear, release si handbrake. Okay. So, ang tanong naman doon, Kuya Ron, halimbawa, ganito ang ginawa ko. Apak sa brake, ni-release ko si handbrake. Okay lang din po ba yun? Okay lang. Basta naka-brake ka. No? Yung sabi ko sa'yo kanina na dalawang klase ang arangkada. Lubog si clutch, first gear. So, dahil patag siya, pwede ka nang bumitaw kay brake. Once na bumitaw ka na kay brake, nakagas ka na. Bitawan mo ngayon si clutch, kumbaga parang mag-half clutch ka or biting point. Yan, pupunta ka sa biting point, nasa biting point na siya. Pag binitawan mo ulit yan si clutch, dapat kasabay na si gas. Ganyan. So tatandaan nyo itong si clutch, kapag ito ay binigla mo, minadali mo lang bitaw, mamamatay si makina. Kaya kailangan, pag bumitaw ka dito, dire-diretso na dahan-dahan. Pag naramdaman mo na kasi, Ma'am Leia, yang nanginginig siya, ibig sabihin nun, kailangan niya ng suporta ng accelerator o gas pedal. Kasi kaya tayo nag-half clutch muna, lalo na sa beginner. Minsan kasi, ang beginner na galing sagad, nagagas agad, hindi nag-half clutch, kaya lumalamang yung pag-accelerator. No? Kaya ang gagawin mo, pag bitaw ka lang kay brake, halimbawa patak, nasa gas ka na, huwag ka mo lang didiin sa gas. Punta ka muna kay biting point. Pag nasa biting point na yan, o nakapag half clutch ka na, yon. Ang kasunod na bitaw mo nun, magkasama na sila. Yung gas ay lumulubog, ng dahan-dahan, yung clutch naman ay umaangat din naman dahan-dahan. Huwag mong bibitawan ang clutch mo hanggat hindi pa gumugulong ng ayos ang sasakyan mo. Once na nagro-roll na yan, pwede mo lang bitawan yan at si gas control na lang ang gagawin mo. Okay, hindi yung nakaramdam ka lang ng konting galaw, bibitawan mo bigla si clutch. So, kaya bumubudyok-budyok siya.
or minsan namamatay si makina. Halimbawa naman, tumigil ka naman sa isang kalsada na tingin mo naka-incline ka. Pagbitaw mo kay brake, ay naatras siya. So para maiwasan mo na ma-pressure ka sa pag-atras or pag-arangkada, huwag kang titingin sa rear mirror. Lalo na kapag nasa actual. Kasi ipipressure ka ng sasakyan na nasa likod. So doon ka lang mag-focus sa unahan at sa ginagawa mo. No? So ganito, ang arangkada ng incline. Hindi ka muna bibitaw kay brake. Punta ka muna kay biting point. Nararamdaman mo, wag sobra si biting point ha. Pag alam mo naramdaman mo sobrang hinig, lubugan mo ng konti. No? So palagay na lang natin, nasa biting point ka na or pag half clutch ka na. Pag gano'n naman, mabilisan naman punta sa gas, tapos pagsabayin mo ngayon yung dalawa. O diba, hindi siya naatras. Yan. So pag gumulong na nga, yun, saka mo i-let go ng tuluyan ng clutch mo. Yan, gas control. O ganito naman ang pagpapalit. Gas up ka lang, nasa 2,000 dahil patag lang naman. Awang pa sa gas, lubog si clutch, lipat. Bitaw si clutch, gas control. Ganun lang, o buwelo ka ulit, punta ka ulit sa 2,000. Awang pa sa gas, lubog si clutch, lipat sa third gear, bitaw si clutch, gas control. Pag titigil, galing kang mabilis, alalay mo na kay brake. Pag bumagal, lubog si clutch. Primera. Yan. And then, tigil ka. Naka-third gear tayo. Neutral. Neutral. Kapag naka-neutral na, once na naka-neutral na yan, kahit biglayin mo yan si clutch, hindi yan mamamatay. No? Ito naman ang tanong. Kuya Ron, ano naman po ang una kong ilulubog? Ang brake po ba o ang clutch? Depende sa sitwasyon. Kapag galing ka sa mabilis, si brake muna. Pababagalin mo muna. And then, kapag naman ikaw ay palagay na natin nasa traffic situation ka, clutch brake. Mabagal na galawan, ano? So, ganito naman, pag nagpo-full turn ka, ganito ang full turn na, signal kaliwa, tingin muna, so clear, pasok sa first gear, tingin dito, clear, ikot ka, dahan-dahan, yan. Pag nakaganon ka na, ito yung tipong control ka muna, tumingin ka muna sa kaliwa, tumingin sa kanan, yan. Kamuha kung paano magbalik ng manibela. Okay, nakaganyan ka pa lang, balik ka na lang isa. Yan, dahan-dahan lang pag nag-full turn. Pag humarap ka na sa linya mo, balik mo yung pangalawa. Then, pwede mo na i-let go yan si clutch and then, gas up ka muna. Dahil ikaw ay magse-second gear, hawak ka muna agad dito. Bago ka palang lumubog ng clutch. So, pag nakahawak ka na, awang ito, lubog si clutch, second gear. Hawak ka pa rin. Dahil magti-third gear ka, kunin mo muna yung 2,000 RPM. Then, pag nakuha mo na 2,000 RPM, awang ang paa sa gas, lubog si clutch, third gear. Tapos halimbawa, bumagal ang sasakyan na sa unahan mo, huwag ka kagad lulubog ng clutch, alalay mo na kay brake. Ha?